Yuki and the auto. Yeah. Okay. Init po tayo ng aking breakfast. Ulam namin kagabi. Good morning, guys. How are you today? Feeling good? Good morning. Today is the day. Pupunta na po kami sa OB kay magpa-check up para sa baby. Malalaman na po natin nung bahain namin sila ng question. Do you have questionnaire, mahal? Yeah, I have a question. Yeah? You made a questionnaire on your phone? Or not No, really? in my head. Yung mga possibilities, lahat na ba, itanong po natin. Sa mga nagsasabi na a lot of people are asking, why are we not just going to the OB? Because it's not like that here in the Netherlands. Hindi ka makapunta sa mga specialista. Kung First, wala you kang- need to go to the general practitioner. Then they send you to the midwife. And then they can send you to the OB. Ganun. Super annoying. Hindi, not like in the Philippines, you can just go to the OB already. Right away, mahal. Yeah. You can choose midwife or OB, di ba? Kaya ako dati, sa OB po ako yung kay Derich na time. Dito hindi po ganyan. Dito po kasi hindi ka nila ipadala sa espesyalista kung hindi naman kailangan, kung hindi ka naman nagtiba dyan or wala kang mga sakit-sakit, gano'n katulad ko, kay high blood at saka sugar. And yung aking diabetic, pwede akong mapunta sa OB. Pero kung wala, kung normal ka naman, midwife lang po talaga ang magpaanak sa'yo, ang mag-check sa'yo, midwife lang po. Ganyan po dito sa Netherlands, hindi basta-basta na pupunta ka lang kung gusto mo. Kailangan mo pang, marami ka pang pagdaanan. Yung kay Nata naman, ang nangyari noon, kay di ba, 8 months po ako nanganak. Kung full term po ako noon, ang magpaanak sa akin noon, midwife lang. Pero kay na emergency man ako, ang nagpunta talaga po sa akin. Right, mahal, when with Nathan ba, during Nathan's time, it was an specialist, right, the OB, because I was, what is that, like emergency ba? Yeah. Hindi niyan makialam ang midwife. That's why you gave birth in the hospital. Pero pwede ka namang mamili kung saan mo gustong manganak. Pwede sa ospital or sa bahay. Pero ako sa ospital po talaga ang pinili ko no, kahit po na wala kong sakit-sakit. Pag may sakit-sakit ka, need talaga sa ospital. Pero kung normal lang, pwede kang sa bahay manganak. Yes, pero ako sa ospital po, magbayad ka lang ng 300 euros kung wala kang sakit-sakit. Pero kung meron kang mga high blood, diabetic, libre po siya. Ay, hindi libre kasi syempre binabayaran man namin yan siya every month no, sa aming health insurance. Wala pong dito, wala pong libre dito. Bayad po yan lahat every month. Ito, liguin ko po to pagkatapos niyang kumain. Kay kunin yan siya ng oma niya. Yakat, pandak na oma to? Yeah? Yeah, wilde lekker bij oma spelen. Yeah. Maglaro yan siya doon kay oma. Hindi na namin sabihin na magpunta kami sa Dugok-Tugor. Kay pag magalagamagan niya ganaga magagpuguntaga kagamigi sa Dugok-Tugor. Magagsagamagayagan. Kaya kunin po siya dito kasi ayaw niyang magpaiwan doon sa uma niya. Mas prefer po ni Nathan ba na yung kinukuha nga siya. Ayaw niya ng goodbyes. Kaya kung doon na naman kung iwan namin yan doon, mag-iyak-iyak, magsama na naman lahat ng pamilya. Slaka? Ikapokantay for ya, okay? Ulam namin kagabi, ginisang sayote. Nagustuhan masyado ni Daniel, guys. Lasang Pinas. Tapos naglagay ako ng kunti lang masyado na karne para magkalasa lang po yung sayote natin. No? Yummy! Kain! You like this last night, right? Yeah, it was very nice. Nagustuhan niya masyado. Dali, maligo ka kay para mabango kapag kuha ni Oma sa'yo. Namula na masyado yung niya o yung sa ilong niya. Yung sa mukha niya, jam po yan. Sa kinain niya. Dali na. Akyat na kay magpunta si Oma dito. Yakat na, Oma. Warunit. Pinapaligo ko na si Nathan. Dito sa bat. Dito po talaga to siya naliligo. Hindi pa siya nagsha-shower. Ayaw niya pa pong mag-shower. Pero sinasanay ko na siya ba na ginagamit ko po ito. Itong maliit na shower dito. Di ba nakita niyo po si Daniel na hindi siya masaya. Nag-down po siya. Kasi nga,
ano po siya, worried siya sa baby kasi yung sa sinabi ng kanyang katrabaho. Iniisip niya pa rin ba, kaya mas mabuti talaga na magpunta na tayo today. Uy, kaya para mawala na yung mga worries namin, baka pasabi ninyo na huwag mag-worry. Hindi natin alam yan guys, diba? Kaya mabuti na i-check po talaga today. So today, i-check, kung hindi nyo napanood yung mga vlog ko, i-check po yung daanan ng pagkain ni baby, baka sarado or maliit lang po yung pumapasok na nutrients sa kanya. Paano kaya yan i-check? Ang tanong, hindi man siguro ako pasukan, no? Pero okay lang, nakapag-shave naman ako. Okay, mag-alala guys. Nakapag-shave at naghugas na po ako. Sumrok ko po yan kanina. Kaya ano kaya tayo? Ano yung tawag? Pambato ng Pilipinas. Pagkakita nyo, Pilipinas, uy! Wow! Nieuwe, ja. Waar gaan jullie? Wij gaan even naar de winkel, mag Nathan met het wagentje. Wauw. Want dan gaan wij snoepjes kopen voor in de auto. Oh, snoepjes? En dan krijgt Nathan ook een snoepje. Ja? Lust jij dat wel? En eet je ook yoghurt van oma? En yoghurt van oma? Ja! Nee, geen yoghurt? Oké. En jasje ook. Jasje aan. Jasje aan. Hopla. Nou, dan gaan wij eens even leuke boodschappen doen. Boodschappen? Naar oma toe, dan gaan we daar lekker spelen. Dat Ja. wordt gezellig. Neem jij de tas mee? Ja. Oké. Kusje voor papa. Kusje voor papa en mama? Niet papa, mama. Kom maar. Veel plezier met oma. Veel plezier! Doei. Doei! Veel plezier. Agoy. Inuuto namin siya kay kanina pa siya sabi na kasama daw dapat kami ni Daniel. Pasama namin siya kay kay Vika, kay para maka-concentrate po tayo doon sa OB. Hindi man siya umiyak. Okay lang po siya, no. Yan, mas magaling po siya nga pag kinukuha siya dito sa bahay. Pero pag iwan siya doon kay Bianan, yun ang ayaw niya. Okay na siya. Papunta na po kami sa ospital. Hindi talaga siya umiyak. In fairness to Nathan, my love. I told you, he's good when Vika is getting him. Basta kaitanong na lang po natin lahat sa OB today. At sana okay lang po ang lahat. Are you okay now, my love? Feeling fine Not now? okay, but better. Dito na po tayo sa ospital. Holding hands while walking. Wala man si Nathan. Yeah, we cannot do that a lot. No, when Nathan's here, we're not doing it. Hindi pa pala today yung general check-up talaga, guys. Sa Lunes pa yung labanan ng mga pa-ultrasound. So, kailangan kong kunan ng dugo ngayon din. Kay mamaya na. May natin mag-chika. Nakuna na po ako ng dugo. Inintay ko na naman na makaihi ako, guys. Did you finish this? Looking for? Kanina pa ako inom ng inom ba. You don't need to pee a lot, Mahal. You just need to pee a little. Yeah, but I just feed Mahal. Kakaihi ko lang. Why did you pee? I did not know. Did she say that they need to get my pee? They just got my pee there. That's why I did not think that they will get my pee again. So yun na nga. Mahal, what is this for? Why are they getting my blood? To know if I have preeclampsia? For infections and stuff like that. Checking. Tsaka sa para daw kung malaman na kung may preeclampsia ako. What's Kasi kung preeclampsia? the one that when you're high blood and that's very dangerous, Mahal. Well, that's why what she they're was... checking too, but I don't know what it is. Yeah, you can ask Google. Mahal. I'm sorry, I'm asking Google. I cannot answer you now. No, Your husband is not on the line. When you have high blood, Mahal, that's very, very dangerous to have preeclampsia. The mom can die or the baby can die. That's why she said, if I have that, they will call me right away this Yeah, and afternoon. then you will be admitted to the hospital. Kailangan ko daw i-admit kung may makita man po daw sila, no. Kaya kailangan i-check ngayon din yung aking mga kaduguan kasi nag-abot ako ng 140/90 kanina.
Yan lang naman ang ano ko. Yan lang yung ano ko ba. Maabot sa... Yeah, can you say that to put it in the papier bag, please? Goedemiddag. Ano may ano po sa bahay? Kunt u Package. het in de... Hindi po lumalagpas ang dugo ko ng 140 over 100 minsan nga eh. Pero sa tingin niya naman po daw, wala daw akong preeclampsia. Yun lang kay to make sure. Hello. Hi! How are you? Feeling good? Ja, ik heb helemaal niet gehuild. Nee? En niet gevraagd. Nee? Oh. Kom maar. Dahil naman, go inside. Hi! Happy mama kamis! Hindi po ako nakapag-vlog doon sa bahay ni Bianan kasi dumating yung kapatid ni Daniel. Si Nathan, hindi daw siya umiyak guys. Very good daw siya masyado. Kunin na naman yan siya ng uma niya next time mo para matuto na po talaga yan siya ba. So sa Lunes po yung ating sunod na ano yan, yung tutuhanan na po daw talaga na pa-ultrasound. Bad trip nga itong isa eh, kasi akala namin ngayon na ba na malaman. Wala talaga kaming masyadong nakuha na information. Punta na muna tayo dito sa Intratown kasi balita sa amin ni Bianan kahapon may pa-laurel na po daw sila. Bibili din po kami ng pot para sa laurel. Yung malaki. Ito na muna, pwede man siguro to. Like this big first, mahal, or the biggest already? The biggest na. The light gray? Yeah, That this one? one, yeah. How much? 50? No, 37. No, that's the smaller one. No, uy. Check daw. Baka ma-shock na lang tayo sa presyo nito. Baka tag 100 pala yan. May nakalagay man doon 40 euros. Punta po tayo sa pa-laurel niya. Maya na tayo mag-chika guys. Marami pa siyang sinabi. May 7 po daw na factors kung bakit, yung dahilan ba na bakit pwedeng maliit ang bata. Tinatan kumakain ng tinapay galing sa kanyang oma. Is that like our tinapay? Yeah? Is this the one? Dobby? Amoy nga natin kung yan ba talaga. Yeah. This is the one. Is this the herb, mahal? I'm not sure. Maybe we can ask. Yeah, Lauris nobilis. Yeah, but Then search on the in the web. yeah, I don't have my phone. Euros? Why Yeah, is it so 40 euros. 40 euros? Just the small one, mahal. Yeah. And then they will grow. How big? How much is that? This one is 23. That one. Lalaki pa naman yan, no? Hindi natin kailangan kumuha ng mas... The same price? Yeah. This one because it has a lot of... Uy, huwag ka magkalaw dyan. Nathan. Hi. This one, still. This one? Yeah. How about you? Okay. Kailangan natin yan guys sa mga pang-adobo natin. That one is also nice. But the other one has more, what is that? No. Yeah, this one is also good, mahal. How about you? Same, right? Yeah. Just the big one na lang. Tapos kalaki ng ating palalagyan. Ito yung iniinitan ko talaga na grabe ka. Kaganda na. You know what we don't have anymore? Ilang years na kaya yan? Nakalagay ba yung dito kung ilang years? Ha? We don't have 3 bark anymore. 3 bark? We need then. We need to buy. May nakalagay ko yun dito kung ilang taon na to. Yan laurel din po yan May pa-lemon din po sila. Wala pa silang kalamansi. Minsan may kalamon din po yan sila dito, no? To lime. Ito yung sinabi ko kay Daniel, baka hindi man siya naglagay ng herb doon. Ganito, bibili po kami ng ganito, lalagyan ng puro herb. Yung mga tinda po silang pagganyan din, no? Maliit lang siya ba? Kaya na-realize niya din sa sarili niya na pangit nga kung maglagay-lagay kami ng herb doon, nakagaganda ng mga pinaglagay ni Vika doon ng mga halaman at pabulaklak. Halika na! And another solar light. One or two? Just one, you think?
Or you think two? Just one? That's what I'm asking. One or two. One lang. Like these fountains ba? Ah, super nice. Pud ano, uy. Kung meron kang paganyan sa ano, ah, kamahal din. 3D print your fountain? Yeah, sige daw, mahal. In the Can house, very small? you 3D print? No, this for the garden ba? No, it's too big. 3D print, tas mahal. A fountain, mahal. Saan mo din nilagay yan? Where will you put it if you get it for the garden? 179. Ganito kalaki. And then, can you put fish there? No, Oh, why not? they will die. Butiti. My love, the house of the bird. Birdhouse mahal. The bird feeder. Bird mock? Yeah. Dabiana? Yeah. Kasi kadami pong mga birds na naghahanap ng pagkain doon sa may garden po namin. Kaya sabi ko kay Daniel, may ganun kami sa dating bahay. Kaya sabi ko sa kanya, bili din kami, no? Wala ko, ganda nito, guys. Oh, I like this. For 130. You like this very obviously plastic thing? Oh, it's plastic. These are all plastic. Oh. Ito maganda din to. Bumili din po kami ng paganito, parang stone siya ba? Kaya ilagay dito sa baba. Kaya may butas man siya, 'di ba? Para hindi mahulog-hulog yung mga lupa. Bigyan po natin ito. And this one is the bark. Because I was thinking if I fill that one with ground Yeah. in the front garden, Yeah. how will I ever get it in the back garden? It's too hard. Ah. Yeah. With the green. Green container. Backyard, right? Ha? You want it in the backyard? Yeah. Pogi naman ng baby love na yan. Bilain the stuff? Này. Nay? Parang nip. Happy ka pop natan. Naguo ka? May naamoy ako. Parang kababalaghan. My love. How much was the pot, mahal? 40. Ah, I told you 40. Yeah, tag 40 siya. Okay lang. Malaki man masyado din. Malaki po siya. No? Dahil na para maglaki yung ating laurel. Ooh! Sapan Oma. Ha? It won't fit? Maybe at Natat's place. On the back, mahal. Back seat. Tingnan nyo ang akin, oh. Meron akong palaurel dyan sa harap. Dalawa kami dyan magsakay. Lekker? Dito ko siya pinainom kaya baka pag doon sa sasakyan ma-squeeze niya. Mabuhos po doon sa upuan ni Nathan. Ooh! Lekker, guys! Dumating na po yung package na in-order ko para kay Nathan. Kulang pa man nata ito. Or ito na ba lahat? Parang nag-order din ako ng long sleeve sa kanya eh. Ito na yung mga t-shirt ba na pang bahay, pang tulog lang. Pero parang kalaki good, guys. Napatulog ko na po si Nathan pero may isingin ko na po yun. Ayan, okay lang to kay pang tulog man, tsaka pang bahay para presko at hindi masikip. May nag-comment pa, uy, Inday Garnet, ang mga damit ng anak mo ba parang mga 5 to 7 years old? Siyempre guys, malaki na ang bilhin natin kaya para matagal magamit ka. Mahal-mahal ba ng mga damit ng pangbata dito? Ayan, plain lang po yan siya, no? Ang brand niya ay Freebo. Pangtulog lang po talaga kasi yung mga pangtulog niya maliit na po. Ang size kay pang 5 months. Pang 5 months pa. Ito, 7. Tapos magkano to bili ko? Parang sa mga 30 euros ata ito. At bumili din po ako ng mga bagong medyas ni Nathan. Yung medyas niya maliliit na din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Nintay ko na lang yung may darating pa na mga palong sleeve pang tulog niya din po. So yun na nga, pag-usapan po natin yung sa sinabi kanina ng OB. Wala masyado kaming nakuha na impormasyon doon. Ano lang yung chinek niya din po, no, in-ultrasound niya po ako kaso yung hindi na tiningnan yung size, ganun, inano niya lang yung heartbeat ni baby, tapos may nakita po siya kanina na ano daw na tubig sa may tiyan, pero hindi sa bladder po pala yun, akala niya sa tiyan ng baby ba may tubig, sa akin po daw pala.
Yun lang yung mga tiningnan niya kanina sa ultrasound at nakita niya din po ang extra placenta. At sabi niya po, bago pa ako in-ultrasound, may 7 factors daw, may 7 na dahilan, pwedeng dahilan kung bakit maliit daw ang bata. First, dahil maliit ang nanay pero matangkad naman po daw si Daniel. At tinanong niya po yung ano ba, yung kung gaano kalaki si Nathan at saka si Darius, yung mga anak ko po. Sinabi ko po sa kanya, sabi niya normal naman po daw ang size ni Nathan at ni Darius. Nung lumabas sila, kay si Nathan, nung 8 months po siya, normal po daw yung size ni Nathan. No? Pero ito lang talagang dinadala ko ngayon ba na maliit po siya. At saka isa din po siguro daw sa rason ay yung ano nga na may extra placenta po daw ako, baka hindi enough yung nutrients na pumapasok sa baby. Ayun, sa mga kinakain ko, something like that. Na yun na yung malalaman natin sa Lunes na ultrasound. At isa pa daw sa rason, ang high blood ko. Isa din po daw yan sa rason. At marami po nga nag-comment sa inyo na mga subscribers po natin na huwag daw akong mag-alala. Ganun kay nangyari din po daw yan sa kanila na high blood daw. Pero hindi kasi pare-parehas ang cases natin guys ba. Kaya hindi nyo din maalis po sa amin na mag-alala. Kasi hindi pa man talaga na-check kung dahil ba talaga sa high blood ako or ano pa ba, kay may mga sinabi pa man siya ng mga causes na pwedeng mangyari, pwedeng dahilan na kung bakit maliit ang bata. So yun nga, baka daw sa high blood, tapos baka daw may infection po ako, or baka po daw may abnormalities, kaya ang gusto po nila pag hindi pa rin satisfied sa mga pag-check up yung sa Monday nga na ultrasound, baka kailangan ko pong kunan ng amniotic fluid para i-check po nila kung may abnormalities po si baby. Ginawa na po namin yan, yung NIPT, NIP test. Ginawa na po namin yan. Normal naman po, no? Pero just in case ba, i-check din po daw yan. Makikita din po daw yan sa amniotic fluid na kukuha sila ng tubig. Itusok daw sa tiyan ko hanggang doon sa loob. Maghintay na naman po tayo ng Lunes kasi ganun nga talaga dito sa Netherlands. Maghintay. Kita niyo yung ilong ni Daniel na nahirapan siyang huminga pero 2 years bago siya inoperahan. Kailangan maghintay ng mga mayroon daw mga waiting. Si Zuninas World, tingnan niyo ang dalawang kamay niya. Hanggang ngayon hindi pa rin naoperahan. Nilalagyan na lang ng parang tape. Di ba may problema din yan siya sa daliri niya, dalawang daliri niya po. Kaya may pa-tape po yung niya, yung hinliliit niya. Dalawa po talaga yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya na operahan. Yan lang mahirap dito ba. Sa atin, basta may pera ka lang. Diba? Basta may pera ka lang, sige. Una ka, lalo na pag may pera. Pero dito kay insurance man, maghintay ka po talaga. Yan lang din ang nakapait sa mag-insurance. Ewan lang sa ibang bansa, ganun din po ba sa ibang bansa? Pero dito sa Netherlands, always waiting po talaga. Tsaka hindi ka diretso talaga doon sa espesyalista. Dadaan ka muna sa pinakamababa, tapos idala ka nila sa kabila, tapos hanggang sa mapunta ka na sa espesyalista. Kaya, ang nakakatakot din dito, hindi mo alam na hilimalaytyon ba, yung mamatay ka na pala, na ka na pala masyado yung yung malala na ba. Tapos hindi mo alam kay minsan merong ibang mga house doctor, ito totohanan to guys kasi nangyari to talaga proven and tested na nangyari po to sa kaibigan nila namatay. Alam niyo bakit? Meron po siyang autoimmune, yung para sa sakit po ni Chris ba, nagkaganyan po siya. Taga Thailand din po yun. Bata pa ha, mga 30 plus ata. Kakamatay lang siguro 5 months ago. May autoimmune siya. Tapos yung house doctor, hindi siya dinadala doon sa espesyalista talaga. Kay paracetamol hanggang sa grabe na masyado yung malala na masyado siya. Doon pa pinadala sa espesyalista. Wala na po siya ngayon. Sumalangit na ang kanyang kaduluwa. Yan ang nakakatakot dito guys. Yung masyadong din yung mga house doctor nila ba na hindi dire-diretso ipadala sa mga kay hanggat sa makaya pa nila iparacetamol man nila. Tapos yung kaibigan ni sinasabi niya na parang yan nga ang sakit niya, may autoimmune siya, pero yung house doctor hindi pa rin siya pinadala kay hindi daw nga iba daw ang mga simptomas. Nung pinadala na siya sa ospital, parang mga siya na admit, sabihin natin hindi ako sure kung 2 weeks or 2 days.
Something like that. Hindi po ako sure. Basta 2. Something sa 2 days or 2 weeks po, no. Nawala na po siya. 6 months po siya. Nagrabe ang ubo niya. Ganun, nangihina po siya. Sabi niya sa house doctor na, ano nga yung mga simptomas niya po. Wala, natsugi po talaga siya. Na-meet ko din yun, Hindi nga ako sure. Baka nasa vlog ko pa yun. Tinanong ko po siya kanina about sa mataas ng high blood ko kasi nag-boundary na naman ako guys. Nag 140/90 po ako doon kanina, no. Tinanong ko siya, sabi ko, am I not getting any medications for my high blood? Sabi niya, hindi pa daw ngayon kasi hindi pa ganun kataas. Pero kung sa atin sa Pilipinas, binibigyan na ba agad? Halimbawa kung palagi ka 140/90 guys. Hindi man kasi din ako yung sobrang taas talaga na mag-abot ng mga 170, 160, mga ganyan. Hindi po, ang pinakamataas po sa akin is 140/100. Yan po ang pinakamataas. Sabi niya, hindi pa daw kailangan ng medication kaya hindi pa daw ganun kataas. Pero kung sa atin sa Pilipinas, kaya meron ba akong mga nabasa na may mga doktor at obigynis po tayo na nagko-comment po sa akin, no? Kaya naano din ba, naibsan din po ako sa mga comment po ninyo. Maraming salamat po. Kaya hindi nyo ako masyadong nakikita na very stressed. Ano po ang say nyo dyan? Maghintay lang talaga tayo ng Lunes, guys. Kung ano man talaga. Hindi pa sana talaga sa Lunes. Paghintayin niya pa kami. June 17 niya pa sana. Pero sabi sa amin nung talaga ng OB, next week daw. Pero yung magawa ng appointment ba, yung doon sa parang information, doon gawin niyang June 17. Sabi pa ni Daniel, sure ka? Sabi sa amin next week. Dapat soon as possible. Sabi niya, sorry. Meron daw siya sa Lunes. Yun na ang pinaka talaga. Maaga natin na malaman ang lahat. So kanina yung pagkuha po sa akin ng dugo, malalaman po daw kung may yung preeclampsia po daw ako. Tapos tawagan daw po nila ako kaagad kung meron man silang ma-detect. No? Pero hanggang ngayon wala man. Pero kung meron man, tatawagan po nila ako today agad. So guys, tapusin na siguro natin to. Magdalawang vlog siguro ako today. Sinatan tulog pa rin, gisingin ko na to. Hindi na ako magsabi na nag-enjoy kayo sa vlog po today, no? Ay, hindi na tayo nag-enjoy. Okay, take care. Mahal, can you throw? This is poop, please. When you're going down. Bukas ulit kung hindi absent. Bye guys, maraming salamat po.